Minamahal kong mga kapatid, minsan sa ating paglalakbay bilang mga miyembro ng simbahan, may mga sugat na hindi gawa ng mundo, kundi mula mismo sa loob ng ating kapatiran. At ang sugat na iyon, kung hindi gagamutin, ay nagiging dahilan para tayo ay lumayo. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang liham ng isang kapatid na minsang nadapa, nasaktan, ngunit muling natagpuan ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Liham mula sa isang kapatid. Sabi niya, "Mahal kong Elder Abonado, hindi ko akalaing darating ang araw na iiwan ko ang simbahan. Noon, aktibo ako sa lahat ng gawain, mula sa pagtuturo sa primary hanggang sa pagiging bahagi ng Relief Society. Ngunit isang pangyayari ang nagbago sa lahat. Isang kapatid sa aming ward ang nagsabi ng bagay na labis kong ikinasakit. Hindi ko alam kung biro lang iyon o talagang masama ang kanyang intensyon. Pero tinamaan nito ang pinakamalalim kong insecurities. Sa harap ng iba, napahiya ako. Hindi ako nakapagsalita. Pero sa puso ko, nagkaroon ng galit at hinanakit. Lumipas ang mga linggo, pero imbes na magwala, o imbes na nawala yung sakit, lalong lumalim ang sama ng loob. Unti-unti akong hindi dumadalo sa mga pulong. Sinabi ko sa sarili ko, kung ganyan din lang, bakit pa ako babalik? Ngunit isang gabi, habang naglilinis ako ng lumang cabinet, nakita ko ang lumang talaarawan ko noong bagong bautismo pa lang ako. Nakasulat doon, hindi perpekto ang mga tao sa simbahan, pero perpekto ang Diyos na nagmamahal at tumatanggap sa akin. Parang biglang may bumulong sa puso ko. Anak, huwag mong hayaang hadlangan ng pagkakamali ng tao ang relasyon mo sa akin. Kinabukasan, nagdasal ako ng buong puso. Umiiyak ako habang sinasabi, Panginoon, tulungan mo akong magpatawad. Hindi ito madali. Pero unti-unti, nawala ang bigat. Lumipas ang ilang araw, lakas loob kong nilapitan ang kapatid na iyon. Hindi ko alam kung maalala pa niya ang sinabi niya. Pero sinabi ko, Kapatid, napatawad na kita. Lumuha siya, humingi ng tawad at nagyakapan kami. Elder, doon ko napatunayan, ang pagpapatawad ay hindi lang para sa nakasakit. Ito ay para sa ating puso, para sa ating kapayapaan. At higit sa lahat, ito ay para sa Panginoon na nagmamahal at nagpapatawad sa atin, nang higit pa sa ating kayang ibigay. Lubos na gumagalang, isang kapatid na muling nakabalik. Mga kapatid, minsan ang pinakamabigat na sugat ay hindi nakikita sa balat, kundi na sa puso. Pero tandaan ninyo, ang pagpapatawad ay isang regalo. Hindi lang para sa taong nagkamali, kundi para sa atin mismo. Naniniwala ako na kapag natutunan nating magpatawad, mas lalo nating mararamdaman ang Espiritu at mas lalo nating maunawaan ang pagmamahal ni Jesucristo. Siya ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapatawad. Kahit sa kanyang paghihirap
Sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila." Alam ko na totoo ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Alam ko na kapag hinayaan nating gumaling ang ating puso, bubuksan ng Panginoon ang mas malawak na pintuan ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Patuloy tayong magmahal, magpatawad at maglingkod. Dahil dito, nais na mas makilala pa natin ang ating tagapagligtas.